All right, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pangpolitika sa ating bansa. Pag-usapan natin mga kababayan, ito pong BIR, yung Bureau of Internal Revenue, na kung saan kanila pong inuusisa, iniimbestigahan karamihan ng mga senador dahil sa mga mukhang may mga questionable na filing ng SALN. Simula po nung ibinukas ng Ombudsman Boying Rimulya ang paglalatag ng mga SALN, ang mga SALN naman ng mga itong senador ay nandyan po sa pangangalaga ng Senado. Wala po yan sa pangangalaga ng Ombudsman. So nagsilabas, inalabas po ng 24 na senador ang kanilang mga SALN. Nako, yung iba very questionable. Lalong-lalo na yung pulubi na senador dyan, yung may 18 million lang daw siyang net worth. Ha? Paano nangyari? Kaya ngayon nagkaroon ng red flag sa BIR. Kailangan tignan ang inyong mga SALN. At meron pang isang nais tignan ang BIR. Naku, mayayari dito lalong-lalo na yung nagsabing siya ay pinakapulubing senador. Ha? Tiyak ito, magkakagulo ito. At ganun din po si Senator Mark Villar, mukhang sinisilip ng dating BIR commissioner. Nako, questionable din po yung isang item na nilagay niya sa kanyang SALN. Grabe, yung halaga po milyon mga kababayan. So yan po, shout out pula sa inyo and may God bless us all. So unahin natin itong si BIR Commissioner Lumagi. Nagsabi po na kanila pong iniimbestigahan at sinusuri ang mga isinumiting mga SALN ng mga senador. Okay? So ang pinakapulubi po dyan ay walang iba kundi si Chis Escudero. Marami po ang tumaas ang kilay. Marami ang napamura, nakapagsalita ng di maganda laban kay Escudero dahil nung nilabas ito ang kanyang SALN, siya lang po ay merong 18 million. Nakapagbigay ka nga ng singsing eh. Magkano po ba yung singsing? Yung paribaring? Magkano? Ang laki-laking bato. Oo, malaki pa kay bato yung binigay na halaga nung singsing, tapos hindi naka-declare. Baka ang sabi ni Escudero, 2025 ko naman binigay yun. Yung SALN ko, 2024 naman. Kayo naman, huwag kayong ganyan. Wait lang. Pero yari po siya dyan. Kaya ang ginagawa ngayon ng BIR through BIR Commissioner Lumagi, they gonna go after the senators who doesn't really pay the proper taxes. Kinakailangan yung dineclare nyo sa SALN nyo certified true and correct. Kung hindi certified true and correct yan, tulad nung isang senador dyan, yung pinakamaingay na senador, biruin ninyo, side pocket, parang ganun, Ang sabi niya, 52 million lang ang aking SALN. Pero yung pala, base sa kanyang dineclare na sose, naglabas siya ng pera na mahigit sa 100 million pesos nung eleksyon. Wala daw contribution yon, sabi nila, base sa pagsasaliksik. Walang contribution. Paano ka nakapaglabas ng 100 million pesos pero ang SALN mo lang, ang net worth mo ay kalahati nun? Kaya kaduda-duda mga kababayan Kaya tama lang po ito, yung ginagawa ng BIR, even though na pinangalanan sila ni Ombudsman Boying Rimulya na isa sa mga ahensya ng pamahalaan ng mga korap na hindi iniimbestigahan. Kaya malamang itong BIR din ay iimbestigahan po ng Ombudsman. Antay-antay lang kayo. Your days will be numbered. Okay? So sabi po ni Commissioner BIR Lumagi, amin po silang iimbestigahan kung hindi tama ang pagdideclare nila ng kanilang mga assets, net worth,
sisingilin po namin sila ng karampatang mga taxes dyan. Kailangan makabawi ang gobyerno. Tandaan ninyo, ang SALN yan, pinanumpaan nila yan, pinirmahan nila na certified true and correct. Ngayon kung nagsinungaling sila dyan, yari sila. Dapat may pagkakakulong yung mga yan eh. Tawag dyan eh, lying under oath, contempt o whatever. Dapat may pagkakakulong yung mga yan, mga sinungaling. Hindi totoong mga net worth nila, mga assets nila, mga liabilities nila. Paano yung iba nilang ari-arian na sa pangalan ng mga jowa nila, hindi sa totoong pangalan nila? Siyempre, hindi nila sasama yun kasi base sa Civil Service Code, you cannot include the properties or the assets of your spouse who is not a public official or public employees. Kaya gamit lang, pangalan ko sa'yo to, ha, okay, pangalan mo to sa'yo, pre, na, ganon, lusot sila. Pero hahabulin po sila ng BIR. At may isa pang hahabulin ang BIR sa kanila. Ano yon mga kababayan? Yung pong kanilang SOSE. Oh, yari na! Oo, yung SOSE, yung statement of, yung sa COMELEC, pinapile po nila yan after na matapos yung election, talo sila, manalo sila, kailangan nilang i-file yan. Magkano yung tinanggap nilang donasyon dito sa grupo o taong ito, may natira, magkano nagastos, kailangan i-file yan. Kailangan makita po, humihingi po ng otorisasyon ang BIR sa COMELEC na makita lahat ang SOSE ng nitong mga senador o ilang mambabatas para malaman kung may natira, itatax. Yari kayo. Hahabulin kayo ng BIR. Tama lang naman po yan mga kababayan. Dapat yan ang ginagawa ng BIR. Matagal na yan. Marami lang hindi tumutupad ng tungkulin. Kaya yan, BIR lumagi ha. Galingan mo. At siguraduhin mong wala ring kawatan dyan. Walang kasapakat itong mga mambabatas politiko na to. Huh? Okay. O next mga kababayan, isa pang senador. Kini-question ang kanyang pagdideklara sa SALN ng 144 million pesos na nakalagay sa other assets. Yung kategorya na yon, other lang, hindi niya in-itemize. Ang kaya lang palang i-itemize ni Senator Mark Villar, bakit daw niya na-itemize yung mga sasakyan niya, pero yung halagang 844 million hindi niya ma-itemize. Yun po yung kine-question ni former BIR Kim Hinares. Bakit yung kapatid mo na the same senator lang kayo, in-itemize niya pati yung shareholdings niya sa mga kumpanya ng Villar. Pero pagdating po kay Mark Villar, in-itemize niya yung ibang assets niya, yung mga sasakyan niya, pero yung natitirang 844 million, hindi niya po ma-itemize, nakalagay lang sa other assets and yung mga properties. May category doon sa SALN. Bakit ganon? Bakit hindi kayo pareho nung kapatid mo na i-declare? Wala ka bang shareholdings dyan sa inyong kumpanya o may tinatago ka? Yun lang po yun mga kababayan eh. Ha? Kinakailangan maging forthcoming ka naman. Maging forthright ka naman. Maging katotohanan. Pareho lang kayong magkapatid. Ibig sabihin wala kang shareholdings. Wala kang share sa mga company ng Villar. So outcast ka. So binigay lahat sa kapatid mo. Ay kawawa ka naman. Pero ano yung 844 million na others? Baka naman meron kang tinatawag dito tulad sa taxes, Scheduled A. When you do Scheduled A, you have to itemize your expenses and your assets para malaman yung totoo mong tax. Dito, para totoong malaman magkano ang net worth mo. Billion po ang net worth ng mga Villar eh. Si Mark Villar nga ang number 1 eh. Pero ano yung 844? Yun po yung tinatanong ni Kim Hinares. Ano yung laman ng 844 million? Meron naman daw po namang guidelines. Meron pong help o merong guidelines ang yung civil service how to fill up the SALN. Pero si Mark Villar siguro yun na rin ang utos ng kanyang mga abogado o dito mo na lang ilagay, di naman na yan hahanapin. Ay nagkakamali kayo. Ngayon po lahat mabubusisi. Ultimo maliit na detalye dyan, mabubusisi. Si Kim Hinares, dating BIR commissioner yan. Binubusisi niya ngayon mga kababayan. So Mark Villar, ano yung tinatago mo sa 844 million? Ha? Close na yan sa 1 billion mga kababayan. Ang laki nun ha. So ang pinakita niya lang is, kasi magkano yun sa kanya? 1 point something billion. So yung 844 na sa others, assets and properties.
Tapos yung mga nasabihin nyo ng 300 million, yun lang yung itemized, yung mga sasakyan, yung mga kukunting bahay. Ano yung 844 million? Kaduda-duda mga kababayan. Di po ba? Kayo ba hindi nagdududa sa bagay na yan? Oh, okay. So, ako nasa panig ako ni Commissioner Lumagi at former Commissioner Hinares. Tama po yan. Habulin nyo sila. Panagutin nyo sila. I-penalize nyo sila. Bigyan nyo sila ng kaukulang penalty kung sila man po ay nagkakaroon ng tax evasion. Okay? Kayo po, ano po nyo masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you in our next videos. Bye-bye. God bless.